Balik normal na po ang operasyon sa Davao International Airport matapos isara ng 2 araw ang paliparan. Natanggal na sa runway ang eroplano ng Cebu Pacific na sumadsad doon noong linggo. Mula sa Davao, may ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Rafi, magandang umaga mula dito mismo sa Davao. Alam mo Rafi, matapos ng matenggang operasyon o matigil, halos 3 araw na nga ngayon, masiglang-masigla na muli ang Davao International Airport. Sa katunayan, lulan nga tayo doon kanina ng pangalawang flight pa lamang ng kanilang arrival kaninang umaga. Simula nga na magbalik ang kanilang operasyon kagabi. Sakay po tayo ng Philippine Airlines kanya PR809 na lumapag po dito sa airport kung alas 6 ng umaga. Alam mo Rafi, bagamat hindi na first timer ang mga kasabay natin sa aeroplano kanina at kahit tayo actually ang ating news team hindi talaga maiwasang pati tayo kabahan at maging observant talaga all throughout the duration ng ating flight. At lalo na nung sinabi na nga ng piloto na we were about to landing, talagang lahat ng mga pasahero talaga namang nag-obserba dahil matapos nga yung nabalitaan nila naging anxious lahat sa magiging landingan natin kanina at sa awa naman ng Diyos napaka-smooth at nakalapag naman tayo ng ligtas. Kaya nagpapasalamat ang lahat ng pasahero at lalo nilang pinagpapasalamat syempre na nagbalik normal na ang operasyon. Merong ilan ng mga taga Luzon na naka-schedule ng mga training at seminar ngayon sa Davao, kaya nagpapasalamat sila dahil hindi na raw nila kailangan pang dumaan ng General Santos City, which we understand na doon po unang na-divert ang mga biyahe papuntang Davao dahil hindi nga ito operational pa. At least daw, less hassle na para sa kanila dahil hindi na nila kailangan mag-travel pa all the way from General Santos papunta po dito ngayon sa Davao. May mga OFW din tayo nakasabay na talaga daw na naka-schedule ngayon. Laking pasasalamat din nila dahil hindi na nila kailangan para magstay ng matagal sa Manila dahil nga sa pagtigil ng operasyon at least daw naging tuloy-tuloy na ang kanilang biyahe. Pero alam mo Rafi, mas natutuwa dito talaga yung mga ikangay may yung mga umaasa po sa operasyon dito sa NAIA, rather sa Davao International Airport. Kabilang dyan yung mga porter po na ating nakausap na kahit po almost 3 days lang natigil ang operasyon, napakalaking bagay na raw ito sa kanila. Yung mga nagpaparenta po ng mga van, yung mga kumukuha po dito ng mga customer na nagbibigay po ng service sa mga pasahero, nagpapasalamat din po sa pagbabalik ng normal na operasyon. Ang kanila lang inaasahan sana nga daw, wala na may mangyaring aberya, nang sa gayon ay tuloy-tuloy na nga itong magandang nangyayari ngayon dito, dahil ito nga masiglang-masigla na ulit. Pero alam mo Rafi, may dagdag ko lang kung meron mga natutuwa, ilan pa rin may mga nakausap pa rin tayo dito mga pasahero na stranded pa rin. Supposed to be kasi ang schedule nga nila ng balik ay Monday, pero dahil nga sa nangyari, hindi pa rin sila makaalis. Ang problema, yung mga tanggapan kanina na pinuntahan nila ay sarado pa at wala man lang daw nakikipag-coordinate sa kanila mula sa pinagkuhanan nila ng ticket or sa airlines kung ano na nga ba talaga ang gagawin, kung kailan talaga sila nakaribok. Hopefully by the end of this day, magkakaroon na raw sila ng liwanag kung paano nga ba talaga ang scheduling ng kanilang mga flight. Rafi? Marisol, marami bang ganyang kaso yung mga nagpa-rebook dahil nga hindi natuloy yung mga flights nila at na-accommodate ba sila dito sa mga bagong flights? Dahil I'm sure punong-puno yung mga flights ngayon. Unfortunately, Rafi, ang mga nakausap natin kanina, mahigit 20 rin sila, dahil nagkaroon lamang sila ng convention dito. Ito yung mga geodetic engineers natin na meron lamang national convention dito sa Davao. They're supposed to leave by Monday, pero naiintindihan daw nila yung nangyari, Rafi. Pero imagine from Monday hanggang ngayon, wala pa rin daw klarong usapan between them. Dahil wala naman daw kumakausap sa kanila. Kanina nga, pumunta sila doon sa tanggapan sa ticketing office ng sabing airline, pero sarado pa ito at wala naman daw nakikipag-coordinate pa sa kanila. So, regarding sa yung tanong, sa case nila, wala pa rin schedule at hindi pa malino kung kailan talaga sila marirebook. Marisol, yung mga drivers dyan, tsaka yung mga porters na nakausap mo, ano rin yung mga ginawa nila nitong mga nakaraang 2 araw na wala silang trabaho? Ano yun, extra muna sa ibang mga trabaho? Rafi, alam mo, nakakalungkot man pero ang iba talaga ay totally tigil trabaho. Dahil yung iba talaga sa kanila, dito lang naman daw sila, ito lang talagang kilalang pinagkakakita ng kabuhayan. In fact, meron yung mga 17 years, almost 20 years na porter lang. Kaya tinanong namin, kuya, ano ho yung mga naisipin yung ibang racket? Wala ma'am, dito lang ho talaga kami nag-aabang dahil dito lang naman kami, kumbaga dito lang kami nasanay, ito lang trabaho namin dahil hindi naman kami basta-basta pwedeng lumipat din dahil sa mga ibang kumbaga racket din, may mga kanya-kanya rin daw doon mga nagtatrabaho. Ayaw din naman daw nila makipagkompetensya. Kaya nga kahit
daw mga almost 3 days lang na wala silang trabaho, napakalaking bagay na raw noon na matigil sila sa bahay. Mas swerte yung iba kanina no, na talagang regular dito na kumukuha ng mga pasahero sa airport dahil naka-extra sila sa iba. Gayunpaman, hindi rin daw ganun kadami dahil talaga raw sila nakakarami lamang o kumikita na maganda-ganda dito lamang sa airport. Okay, maraming salamat Marisol Abduraman.